My wife is a beautiful CEO. Oh hey. Mahina ang tunog ng makina ng binagong motorsiklo, at tatlong motorsiklo na may mga headlight ang dumating sa stroller booth mula sa malayo. Bawat motorsiklo ay nakasuot ng itim na trench coat at helmet. Inangat ng dalawa sa mga driver ang gulong sa harap ng motorsiklo, at nagsimulang umikot ang gulong sa likuran doon, at ang isa pa ay ang gulong sa harap na bumagsak sa lupa na may kasamang dragon. Kung may mga kabataan na nagustuhan ang excitement dito, tiyak na mamamangha ako. Hindi ito pinapansin ni Yang Chen. Kasunod ng mga mata ni Yan Shu, talagang ang tatlong motorbike party ang sumakit ang ulo ng Chinese police. Medyo may dignidad ang ekspresyon ni Yan Shu, at biglang tinanggal ang puting guwantes na maginhawa para sa pagluluto. Sinabi ni Yang Chen. Tiyo, hintayin mo ang isang bagay, nagtatago ka sa likod ng kartilya, huwag maging tanga. Bakit? Pupunta ba sila sa iyo? Naguguluhan si Yang Chen. Huwag ka na magtanong, in short, gawin mo yung sinabi ko, baka masaktan ako pag nasaktan ka, hindi ko pinaalala sa'yo. Napakahusay na sinabi ni Yan Shu. Bago hintayin ang itinanong ni Yang Chen, umakyat si Yan Shu at pumunta sa kalsada para harapin ang tatlong driver. Inihinto ng tatlong driver ang motorsiklo at hinubad ang kanilang mga helmet, tumambad ang tatlong kabataan, baliw na mukha, pawang mga binata na may hikaw at avant-garde na hairstyle. Ang isa sa mga lalaking nangunguna ay may mahabang buhok, manipis na balbas, at may magaspang at gwapo, ngunit may butas na itim na peteng sa leeg, at nakabuka ang bibig, na ikinahihiya ng mga tao. Interesado si Yang Chen, at curious siyang uminom habang pinapanood si Yan Shu at ang tatlong lalaki na magkaharap. Yu Shu, hindi ka talaga madaling mahanap, natatawang sabi ng lalaki. Peteng, ilang beses ko nang sinabi, umatras na ako, wala akong kinalaman sa'yo, bakit hindi mo ako binitawan? Malamig at determinado ang mukha ni Yan Shu. Ngumiti ang Peteng, lumabas. Si Shu Yuxiu, pumasok sa linyang ito, ayaw mong magretiro sa buhay na ito. Ano ang ginagawa mo sa amin? May alak, may karne, at mayroon kang isang maliit na gabi bago ka. Hindi ko alam kung gaano ako kasaya. Iyon ang iniisip mo, gusto ko lang maging mabuting tao ngayon, sabi ni Shushu. Gusto mong iwan ang aming mga kapatid, maging iyong mga tao. Shu Yuxiu, hindi ka masyadong nag-iisip na walang muwang, naniniwala ka ba sa iba? Paniniwalaan ito ng mga pulis. Maniniwala ang mga hanggal sa lipunan. Sino ang nang-ahas na umupa? Ikaw. Kung sino man naglakas loob na makipagkaibigan sa iyo, sino ang maniniwala sa iyo? Ngumisi ang Peteng. Business ko yan, tara na, huwag kang lalapit sa akin mamaya. Lumingon si Yan Shu, at may kalungkutan sa kanyang mga mata na hindi nakita. Ngumuso ang Peteng. Si Shu Yuxiu, ang babaeng gusto kong makuha mula sa Peteng, ay hindi nakatakas sa aking palad. Binigyan kita ng sapat na oras. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, tutulungan kita. Panipi. Pagkatapos nito, tumalon ang Peteng pabalik sa motorsiklo at pinaharurot ang motorsiklo. Inikat niya ang harapan ng sasakyan at sumugod sa maliit na kariton. Mabilis na tumugon si Yan Shu. Halos isang beses dumating sa Peteng. Dalawang tila balingkinitang kamay ang humawak sa balikat ng Peteng at inihampas ito sa gilid. Ang malakas na katawan ng Peteng ay talagang hinayla pababa sa lupa ng isang palabas. Kuya Peteng. Dalawang follow-up speeding party ang sumigaw ng 2 beses at agad na sumugod para barilin si Yan Shu. Sa wakas ay nagalit si Yan Shu sa kanyang mga mata at nagmamadaling umakyat upang sipin at sipin ang dalawang lalaki. Hindi kinuha ni Yang Chen ang pagbaril. Nakinig siya sa dialog ni Yu Shu at ng Peteng. Halos naintindihan niya na si Yan Shu ay dapat maging miyembro ng kanilang speeding party sa simula, at higit pa sa isang mabilis na party. Ngayon ay gusto na ni Shu Shu na umalis, ngunit ang mga taong iyon ay ayaw siyang palayain. Kung titingnan ang poster ng palabas, siguradong hindi ito 1 taon o 2. Bagamat walang panuntunan, likas na mag-react. Ito ay isang laban na kayang gawin ng hindi mabilang na mga talento.
Isang pagkakataon. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, si Yan Shu ay isang babae. Kahit na ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong babae, kaya niyang makipagkompetensya sa tatlong lalaki at nakikipaglaban pa rin. Matapos magalit ang mga piting at bumangon, si Yan Shu ay nagpatuloy sa pakikipaglaban ng ilang round, at sa wakas siya ay hindi sinasadyang nasipa sa likod ng isang mabilis na party. Ano? Napasigaw si Yan Shu at bumagsak lang kay Yang Chen. Hinawakan siya ni Yang Chen at yumoko sa kanyang mga bisig. Matapos kumpirmahin na hindi siya nagtamo ng malubhang pinsala, sinabi niya sa tatlong lalaki na napapaligiran ng harapan. Huwag mawalan ng mukha, ang mga lalaki ay pumalo sa mga babae at nag-aaway ng 3 beses. Nakikita mo ba itong kawili-wili? Sino ka? Bakit wala kang ginagawa? Let's leave, or I'll smash you. Ungol ng mga peteng. Hinawakan ni Yang Chen si Yan Shu sa kanyang mga bisig, at makakawala siya sa kahihiyan, ngunit hindi niya maiwan ang mga bisig ni Yang Chen. Naramdaman niya ang mainit na brasong pumulupot sa kanyang baywang, at naririnig niya ito na kinakabahan. Sarili mong tibok ng puso. Tito, hayaan mo na. Huwag kang pumasok, nag-aalalang sigaw ni Yan Shu. Iniunat ni Yang Chen ang kanyang kabilang kamay at hinawakan ang maliwanag at malambot na mukha ni Yan Shu. Hindi magaling makipag-away ang mga babae. Since they decided to be a good person, they learned to be like a girl. Nagulat si Yan Shu sa bigla ang mga kamag-anak, at nanatili roon ng ilang sandali, na parang nakakalimutan ang lahat sa paligid niya. Ang mga mata ng piting ay puno ng ganid. Yu Shu, ito ang iyong bagong Casey, mukhang hindi masyadong maganda. Namumula ang mga mata ni Yan Shu, at nagpupumiglas siya. Lumabas siya mula sa mga bisig ni Yang Chen at hinarang siya sa harap ni Yang Chen. Isang dumadaang bisita lang. Hindi mahalaga sa akin. Kung mayroon ka, kahit na ako ay darating, kukunin ko lahat ngayon. Tandang padamdam panipi. Hoy, hindi bagay sa kanya. Hindi naman sa ikaw ang may huling say. Ngayon, kayong dalawa ay ayaw tumakbo. Magpakita ka, magpapalam ako, iwan mo kami, wala ka. Nang matapos ang piteng, sumugod siya kasama ang 2 pang karera ng lumilipad na kotse, at nagtipon ang 3 lalaki at humakbang palapit sa palabas. Nagmamadaling tumalikod si Yan Shu at gustong tumakas si Yang Chen. Ngunit nang makapasa ako, nalaman kong wala si Yang Chen sa likuran niya. Damn! 2 pagluluksa lang ang narinig ko, at tumingin ako sa likod at nakita ko na ang 2 munting punk na kanina lang mayabang ay binaliktad na ni Yang Chen. Sinulyapan ni Yang Chen ang peteng ng mahina, naghihintay na sumuntok ang peteng, at isang sampal sa mukha ng peteng. Nakuha. Bumagsak ang katawan ng peteng at muling bumagsak sa lupa. Ito ay tulad ng isang mahinang stun. Para harapin ang 3 maliliit na lalaki, halos mahawakan sila ni Yang Chen habang nakapikit. Ilang sandali pa ay hindi sumagot si Yan Shu, ngunit hindi ako makapaniwala na ang tiyuhin nakakasundo at nagalit ay biglang naging awkward, at ang kapangyarihan ay napakalakas. Biglang may dumating na ilang sirena mula sa sulok ng kalye. Sinindihan ng 2 patrolman ang mga ilaw at nagsisigawan at nagmaneho. Gusto kong pumunta sa mga kalapit na residente para makita ang laban, at nagmamadali ako. Maputi ang mukha ni Yan Shu, at ilang beses na tinulak si Yang Chen. Tito, takbo ka na, parating na ang mga pulis. Masamang mahuli. Bakit tumakbo? Hindi natin responsibilidad ito, nakangiting sabi ni Yang Chen. Walang oras lang si Yan Shu para magpaliwanag kay Yang Chen, itinulak si Yang Chen na itulak itong muli, at hindi niya kayang iwanan ang sarili niyang stall nang tumakas siya. Higit pa rito, tinulungan siya ni Yang Chen na bumaril, at ayaw niyang pumunta sa kanyang puso. Pagkababa ng 2 patrolman sa sasakyan ay agad nilang inilabas ang baril at nagtanong, ano bang nangyayari? Hindi na hinintay na ibukan ni Yang Chen at Yan Shu ang bibig, ang 2 gangster na nahulog sa lupa ay sumigaw. Kapatid na pulis, sinaktan tayo ng pares ng aso at lalaki na ito, hulihin sila. Hindi. Ito ang una nilang gulo. Si Yan Shu ay abala sa pakikipagtalo.
Sumimangot ang dalawang patrolman at napatingin kina Yanshu at Yang Chen, at natigilan ang tatlong binagong motorsiklo sa likuran nila. Ilang beses silang ngumisi. Hindi na kailangang sabihin, bumalik ang lahat sa laro. Di nagtagal, tinawag ng patrolman ang isang van na naka-duty, at may trailer na isinasakay si Yang Chen at ang iba pang 5 tao sa istasyon ng pulisya. Ang magandang trolley at ang 3 kataong motorsiklo ay nakolekta ng mga pulis. Makalipas ang 10 minuto, 5 katao ang itinulak pababa ng mga pulis. Dinala rin sina Yanshu at Yang Chen sa himpilan ng pulisya. Ang puso ko ay ayaw pumunta, at bamulong kay Yang Chen, I'm sorry. Walang pakialam na ngumiti si Yang Chen. Don't say that, don't take me for this dinner. Sa wakas ay ngumiti ang orihinal na malungkot na hitsura ng palabas, salamat, Tio. Sa katunayan, sinisiraan din ni Yang Chen ang sarili sa kanyang puso. Paano siya napunta ulit sa police station? Babalik daw siya sa bansa at magkakaroon siya ng espesyal na relasyon sa mga pulis. Pagdating ko sa isang malaking opisina na hindi ko pamilyar, maraming pulis na naka-duty ang tumingin kay Yang Chen na may kakaibang tingin. Halatang nagtaka ako kung paano na naman dumating ang lalaking ito. Ang 3 mabilis na partido ay malinaw na ang pangunahing mga target para sa pangangalaga. Kapag tiningnan nila ang linya, dinala sila sa isang espesyal na silid ng interogasyon ng mga opisyal ng pulisya, na espesyal na inaalagaan. Ang peteng ay dapat maging mayabang noon, at ang istasyon ng pulisya ay nagbago. Tila nahirapan ito noon. Naupo sina Yang Chen at Yanshu sa tapat ng 2 pulis at nagsimula ng boring na tanong at sagot ayon sa proseso. Sa oras na ito, may ilang pulis na nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay. Habang naglalakad pabalik sa opisina mula sa labas. Nakilala ni Kai Wei si Yang Chen, at nakita si Yang Chen na ini-interrogate kasama ang isa pang batang babae na hindi niya kilala, nakapikit at hinahayaan ang iba ilang tagasunod. Naunang pumasok sa trabaho, at lumapit na may pag-aalala at nagtanong. Yang Chen, ano ang nangyari sa iyo? Nakita ni Yang Chen si Kai Wei, ang ilan ay napahiya, bamulong, at sinabi ang nangyari ngayon. Nang makita ni Yanshu si Kai Wei, tila nakita ng daga ang pusa, at ang ulo ay sapat na mababa upang damaykit sa dibdib. Nang makitang madaling nag-uusap sina Yang Chen at Kai Wei, tila pamilyar ito at bahagyang nagulat. Matapos makinig kay Kai Wei, bigla siyang ngumiti at inabot at tinapik ang mga balikat ni Yanshu. Yushu, ito na ang pang-4 na beses na pumunta ako rito. Nagpout si Yanshu, hindi naglakas loob na tumingin kay Kai Wei, ang kanyang mga mata ay medyo basa, mahinang sinabi. Chairman Kai. Ako. Hindi ko sinasadya. Pang-4 na pagkakataon. Natigilan si Yang Chen, ang gimmick na ito ay hindi fuel-efficient lamp. Nakita ni Yanshu ang pagtataka sa mukha ni Yang Chen. Nang hindi nagustuhan ni Yang Chen ang kanyang sarili, mas naging malungkot ang kanyang mukha, at hinailan niya ang kanyang ulo at naging matamlay. Nang makita ito ni Kai Wei, tumingin siya kay Yang Chen na may kakaibang tingin. Lumapit siya sa tenga ni Yang Chen at sinabing, Yang Chen, paanong hindi mo hahayaang maging katulad ni Yanshu ang batang babae, 18 anyos lang siya. Di ba sabi niya 20? Ito ay naging isang virtual na edad. Nakangiting sinabi ni Yang Chen. Ano ang masasabi mo, ngayon ko lang siya nakilala. Inakala ni Yanshu na aalisin na ni Yang Chen ang kanyang relasyon sa kanya, at nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso, ngunit agad na umalangaw-ngaw at sinabing. Chairman Kai, si Tito ay isang panauhin na dumadaan sa aking booth. Wala siyang kinalaman dito. Pangyayari. Nakikiusap ako na palakihin mo ito. Sina Yang Chen at Kai Wei ay parehong sulyap. Hindi ko inaasahan na may isip ni Yanshu ang tungkol sa pagpapaalis ni Yang Chen. Sa pagtingin sa hitsura ng taos puso at nag-aalala ni Yanshu, si Kai Wei ay hindi naniwala sa mga salita ni Yang Chen, bumantong hininga at tumingin kay Yang Chen na may hindi nasisiyahang mga mata. Si Yang Chen ay hindi makangiti, at sa pagkakataong ito ay tumalon siya sa Yellow River at hindi ito mahugasan.
Nakita ni Yan Shu na hindi nagsasalita si Kai Wei, sa pag-aakalang hindi niya pababayaan si Yang Chen, lumingon siya at tumingin kay Yang Chen ng may pagkabigo. Tito, hindi maganda para sa akin, nasasaktan ka. Ngumiti si Yang Chen at inabot at pinaikot-ikot ang malambot na mukha ni Yan Shu. Stupid girl, anong pinagsasabi mo? Nawalan ng malay si Yan Shu saglit, at hinawakan ni Yang Chen ang kanyang mukha, at bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Kai Wei, ibenta mo sa akin ang mukha, hindi masama ang gimmick na ito. May nagawa na ako sa nakaraan, at isinulat ko ito. Let's put her today. The main thing is the three guys, ayusin mo, huwag hayaan mo silang umalis. Ipakita, sabi ni Yang Chen. Nakangiting sabi ni Kai Wei. Kailangan mo rin akong ibenta ang iyong mukha. Diba? Ikaw ang secretary, ako ay isang maliit na mamamayan, ngunit hindi ka isang antas, sabi ni Yang Chen. I can sell your face. But you have to say other reasons. I don't think you are a small people, I have to sell your face, the people are everywhere, do I have to sell face? Ang mga kamay ni Kaiyu sa kanyang dibdib, na ito ay naging umbok sa ***** dibdib. Sumulyap si Yang Chen nang hindi sinasadya at umubo ng 2 beses. Well, paano natin masasabi na magkaibigan tayo? Oo. Dahil dito, kinailangan ni Yang Chen na ibaba ang kanyang mukha at isara ito. Tila tuwang-tuwa si Kai Wei at tumango. Well, marami na akong natulungan sa buhay mo, and you still know about it. Ayos naman ang mga bagay ngayon. Narinig ko na sinabi ni Kai Wei na ang mga bagay ay binilang, at ang palabas na palaging mukhang nakatulala ay tila nasa ulap, at hindi ako makapaniwala. Zinshu, seryosong nilinggan ni Kai Wei si Yan Shu daw. Shu Yuxiu, noong una kang pumunta rito, ito ay isang batang babae na wala pang 18 taong gulang. Isang pagnanakaw, isang bilis, isang labanan ng grupo. Kailangan kong tandaan ang mga resume na ito ay talagang hindi masyadong maluwalhati para sa isang batang babae na kasing edad mo. Ngayon, tinutulungan ka ni Yang Chen. Naniniwala ako na mayroon kang pagsisisi sa pagsisisi. Magagawa mong lampasan ka sa pagkakataong ito, huwag isipin na ang mga bagay ay kasing simple nito, kung not doing well, hayaan mo akong pumasok dito, siguradong mas mabigat ang parusa ko. Kinagat ni Yan Shu ang kanyang manipis na labi, ang matubig na mga mata ay puno ng kristal, tumayo, nagpapasalamat kay Kai Wei ng 3 beses na magkakasunod. Chairman Kai, salamat, sigurado akong magiging mabuting tao ako, hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na labag sa batas. Ngumiti si Kai Wei at hinawakan ang buhok ng palabas. Salamat, salamat sa matandang tiyuhin na ito na gumugulo sa iyo. Narinig mo lang. Binili ko ang account niya. Nakinig si Yan Shu, napatawa, at tumingin sa mga mata ni Yang Chen na may kakaibang init. Mayroong Kai Wei out. Natural na ang lahat ay napakadaling dumaan sa pagtatapos ng laro. Nalaman ni Yang Chen na ang isang high-powered na kaibigan ay mabuti pa rin, bagaman ito ay palaging nagdadala ng maraming problema sa kanyang sarili. Pagkatapos maghintay ng mga bagay na gagawin, tinulungan din ni Kai Wei si Yan Shu na mahanap ang stroller, at nagpapasalamat si Shu Shu. Sa proseso ng paggawa ng mga bagay, walang ginagawa si Yang Chen, at tinanong si Kai Wei tungkol sa nakaraan. Sinabi lang ni Kai Wei kay Yang Chen ang tungkol sa background ni Yan Shu, na kilala noong nakaraan nang harapin ang kaso ni Yan Shu. Ang nanay pala ni Yushio ay isang Koreano, at ang kanyang ama ay isang Chinese businessman. Nang magpakasal siya, hindi niya inasahan na mauuwi sa pagkabangkarote ang pamumuhunan, at pagkatapos ay nawalan siya ng mag-ina. Ang ina ni Yushio ay namatay sa kanser sa matris noong siya ay napakabata. Nang lumaki si Yan Shu sa isang ampunan, napilitan siyang sumakay sa isang kalsada matapos siyang apihin. Nagpatuloy siya sa pagpunta sa istasyon ng pulisya at binatikos at tinuruan bago siya dahan-daang bumuti. Sinabi ni Kai Wei na sa nakaraan, hindi alam ni Yan Shu kung nakikinig siya. Wala siyang pakialam sa mga pamamaraan sa ilang mga pulis. Nang matapos ang usapin, pinaalis ni Kai Wei ang 2 lalaki sa himpilan ng pulisya.
Sa oras na ito, ang mukha ni Yan Shu ay masungit na hinayla ang kamay ni Yang Chen, at tumigil siya sa pagsasalita. Iniisip ni Yang Chen na may ilang kahulugan. Ang orihinal na maliit na paminta na ito ay tila naging isang puta, at kailangan kong isipin ito ng paulit-ulit. Sabihin mo, ano, ho, tanong ni Yang Chen. Kinagat ni Yan Shu ang kanyang mga ngipin at hinayla si Yang Chen sa sulok, iniiwasan ang paningin ni Kai Wei at ilang iba pang mga pulis. Kumuha siya ng red string pendant sa leeg niya. Ito ay isang metal na palamuti na mukhang isang tiyak na edad, hugis gasuklay. Sa mahinang liwanag, sinasalamin nito ang malambot na liwanag. Isinuot ni Yan Shu ang crescent pendant sa kamay ni Yang Chen, at nagkaroon ng pagkamahiyain at pagsasaya sa isang pares ng tusong kumikislap na alakdan. Tito, para sa iyo ito. Ano? Nakangiting sabi ni Yang Chen. It won't be a token of love. Miss Yan Shu, I am actually married. You are tempting me to derail. Gumawa ng cute na mukha si Yan Shu na may ngiti. Anong sabi mo, sino ang magsasabi sa iyo? Ito ang iniwan sa akin ng aking ina. Ito ay isang anteng-anteng. Ibinibigay ko ito kay Tiyo ngayon. Inalis ni Yang Chen ang biro at ngumiti at sinabing, paano ko matatanggap ang ganoong mahalagang bagay? Si Tito ang unang mabuting tao na handang lumapit para protektahan ako at iparamdam sa akin na ako ay ginagamot ng mga tao. Akala ko noon ay pinoprotektahan ako ng anteng-anteng na ito. Ngayon nararamdaman ko na hanggat may tiyuhin, hindi ko kailangang matakot. Sabihin. Stupid girl. Hindi ako makabitin sa dibdib mo. Paano ako magiging anteng-anteng? Hinawakan ni Yang Chen ang ulo ni Yan Shu, at ginawa niya ang isang bagay na napakasimple, upang si Yan Shu ay nagkaroon ng napakaraming damdamin. Pagtrato sa tao. Ginagamot ba siya noon, lahat hindi tao? Ngumuso si Yan Shu. Hanggat iniisip ko ang tiyuhin ko, mapoprotektahan ako ng tiyuhin ko. Hahawakan ito ni Tiyo, kaya iniisip din ni Yan Shu na maaalala ako ni Uncle. Ang puso ni Yang Chen ay dumaloy sa daloy ng init at kinuha ang crescent pendant. Bueno, itatago ko ito para sa iyo sa modernong panahon, ngunit kailangan mong mag-iwan ng isang kontak. Ayokong makita ka mamaya, gusto kong ay supervise kung may nagawa kang masama. Lumiwanag ang mga mata ni Yan Shu, at pagkatapos ay nanlumo siya. Wala akong makontak na numero ng telepono. Kaya, magtatayo ako ng stall malapit sa kalye kung nasaan ako ngayon para magtinda ng almusal at hapunan. Kung libre si Tito, pwede akong pumunta doon. Hahanapin ako, mapapahiya ako. Hindi mo na ba ako papansinin pagdating mo doon? Tanong ni Yang Chen. Humalaklak si Yan Shu at sinabing, kung pupunta sa akin ang tiyuhin kasama ang isang malaking kapatid na babae, bibigyan ko ng diskwento ang tiyuhin, ngunit tiyuhin, mayroon ka ba talagang asawa? Magagamit ba ito para linlanggan ang mga tao? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Yan Shu mababang, mababang boses, hindi makita ang anumang ekspresyon, na tiyuhin, kung sasama ka sa isang asno, bibigyan kita ng isang diskwento, 75% off. Paano? Ako ay napakamapagbigay. Mga tagahanga ng pananalapi, utos ni Yang Chen sa noo ng palabas, na umaakit ng matinding lamang. Si Yang Chen ay napakakomportable sa kanyang puso. Iniisip niya na hindi ito masama. Siguro alam niya na ulila na rin si Shushu. Mayroon din siyang madilim na nakaraan. Si Yang Chen ay may kakaibang emosyon. Talagang hindi niya ito makita pagkatapos niyang mag-atubili. Pagkatapos ipadala ni Shushu ang regalo, umalis siya ng walang hakbang pabalik. Nararamdaman pa rin ni Yang Chen na pagkatapos matuno ang malamig na shell ng payong, si Yan Shu ay talagang isang 18 taong gulang na cute na babae. Sa pagtingin sa pendant sa kamay na nagpapalabas din ng natural na halimuyak ni Yang Shu, medyo natigilan si Yang Chen. Hindi lang pinansin, isang tingin lang, crescent na pala ng platinum. Gayunpaman, alam na ang mga magulang ni Shushu ay dating mga ngalakal, kung gayon ito ay makatuwiran. Sa oras na ito, sina Kai at Yang Chen lamang ang naiwan sa pasukan ng istasyon ng pulisya.
Medyo umubo si Kai Wei at umubo. Yang Dasho, parang may nahok na naman. Ano ang pakiramdam mo? Maingat na kinuha ni Yang Chen ang pendant at walang magawang ngumiti. Kai Wei, hindi ito masasabi ng basta-basta. Kahit na hindi ako magaling na ibon, hindi ko talaga nilalaro ang ideya ng palabas. Hindi mo masasabi na ikaw at siya ay magkapatid lang, sabi ni Kai. Oh, nag-isip sandali si Yang Chen. Parang ganito. Kung kapatid ko siya, gusto ko talaga. Naniniwala ang mga multo sa iyo. Ngumuso si Kai at biglang naglabas ng isang itim na kahon mula sa likod at inilagay ito sa harap ni Yang Chen. Hoy, para sa iyo ito. Nang makitang biglang naging sanggol si Kai Wei na parang robot na pusa, bahagyang sumilip si Yang Chen, ano? Hindi mo alam kung kukunin mo ang nakaraan. Medyo hindi natural ang itsura ni Kai Wei at malabong sinabi. Kinuha ito ni Yang Chen ng maingat, naramdamang mabigat ang kahon, binuksan ito at nakita ito, at biglang walang salita. Sa kahon, sa maputlang gintong gasa, ito ay isang magandang ginawang Rolex na relo. Hindi sulit na banggitin ang pinakamagandang halaga ng lungsod, ngunit mayroon din itong maraming ginto at isang tiyak na halaga ng mga pinong diamante, at ang presyo ay mataas. Nang makita ni Kaiyu si Yang Chen na nakatingin sa relo at hindi nagsalita, medyo kinakabahan siyang nagtanong. Gusto mo ba ito? Tumangala si Yang Chen at tumingin kay Kai Wei nang hindi maipaliwanag. Bigyan mo ako. Ako pa ba ang bibili nito para sa sarili ko? This is a man's. Inilagay ni Kaiyu ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang jacket, ibinaba ang kanyang ulo, at hindi natural na nilalaro ang kanyang mga daliri sa paa. Halatang hindi kalmado ang puso niya. Inilagay ni Yang Chen ang kahon dito at ngumiti. Salamat, pero hindi ko matatanggap. Sobrang mahal. Isang relo, ano ang mahalaga, ako. Nakita ko na niligtas mo ako noong nakaraan, kaya gusto kong magpasalamat sa iyo. Tingnan mong hindi ka pa nagsusuot ng relo, gusto kitang bilhan, sabi ni Kai. Sabi. Umiling si Yang Chen. Hindi basta-basta mapapadala ang relo. Ikaw ang nagpadala sa akin. Kailangan ko lagi itong suotin. Kung isusuot mo ito, palaging may magtatanong kung sino ang nagpadala nito. Ordinaryong magkaibigan lang tayo, na magdudulot ng hindi pagkakaintindihan ng iba. Maputi ang mukha ni Kai Wei. Nakakahiya ba? Pinadalhan kita ng table, nahihiya ka ba? Sumimangot si Yang Chen. Alam mo na hindi ko iyon sinasadya, hindi ito nararapat. Alam ko, bahagyang basa ang mga mata ni Kai Wei. Sabi mo magkaibigan tayo, pero sa puso mo galit ka pa rin sa akin. I feel stupid, I feel useless, I don't think I am worthy of being your friend, not distributing. You present, you. Ngumiti ng mapait si Yang Chen, nasaan ito? Kai Wei, hindi ko talaga inisip. Hindi pwedeng kolektahin ang relo na ito, hindi ito ordinaryong regalo, wala akong ibang kahulugan. Hindi alam ni Yang Chen kung paano ipapaliwanag. Bigyan mo ako. Binawi ni Kai Wei ang kahon ng relo at sinulyapan si Yang Chen na may galit. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Habang naglalakad, nakasquat, patay Yang Chen mabaho Yang Chen. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng regalo si Miss Ben sa isang lalaki, lakas ng loob mong tumanggi. Sa susunod na makita mong mahuli ka. Patay Yang Chen mabaho Yang Chen. Nakita ni Yang Chen na lumayo si Kai Wei, bumantong hininga, at mapait ang bibig, nakaka-relax ang ibang babae, ngunit hindi ito magawa ni Kai Wei. Siya ang kasintahan ni Lin Ruoxi, at ang mga bagay nila ni Mo Chani ay napakahirap na. Kai Wei, na si Lin Ruoxi ay tinatayang galit, hindi banggitin, siya at si Kai Yi ay hindi makapag-usap tungkol sa anumang nararamdaman, o masira ito. Pagkatapos ng napakaraming bagay na nangyari sa buong araw, lubos na nasiyahan si Yang Chen nang umuwi siya. Sa malalim na gabi, natulog na sina Lin Ruoxi at Wang Ma, at naligo si Yang Chen at binuksan ang computer sa kanyang silid. Ang oras na nakipagkita siya kay Sauron ay ngayong gabi. Pagkatapos ipasok ang mahabang listahan ng mga komplikado at hindi mahahanap na mga URL, muling lalabas ang dialog box ng video.
Ang impormasyon ng video ay kumikislap na, ngunit ang ikinagulat ni Yang Chen ay mayroong dalawang signal na kumikislap, maliban sa asol na agila, at isang pulang barkong pirata ang tumatalo. Nagpakita ng mahinang ngiti ang bibig ni Yang Chen at nagbukas ng dalawang video frame. Dalawang lalaking avatar ang lumabas sa screen ng computer, maliban sa pulang buhok na si Sauron sa uniforme ng militar, at ang isa ay nakasuot ng puting roba. Mukhang nasa edad na 4 o 50, ang pagkulot ng dalawang balbas na balbas, at ang dilaw na kayumanggi. Ang buhok ay kalat-kalat, nagpapakita ng malaking kalbo na ulo, nakasuot ng itim na maskara sa mata, at nakangiti kay Yang Chen doon ng may magandang loob. Gayunpaman, ang dalawang lalaking ito, kahit na tumatawa, hindi mararamdaman ng karaniwang tao kung gaano sila kabait. Panginoon ng Pluto. Kumusta sa iyo ang Macedonia? Ang isang mata na Macedonia ay humawak ng isang tasa ng singaw, hindi ko alam kung anong uri ng inumin, at binati si Yang Chen ng matatas na Hebrew. Sumando si Yang Chen sa kama at tumingin sa lalaki na kalmado sa screen. Ngumiti siya at sinabi, Macedonia, dapat tanghali ka dyan, hangover ka ba? Hindi naman, na-experience ko lang ang iba't ibang time zone, ngisi ni Macedon. Ang pulang buhok na si Soren ay sumagot ng masama. Put your onion fart, you are a vulture. All the wine except the oak barrels is the woman with the bucket waist. Lord Pluto, I strongly demand his information. Inabot sa akin ang contact network, nag-aaksaya siya. Space mo para sa kanya. Ikaw ay isang bastos na pulang agila. Ikaw ay isang pulang ipis. Ang aking mga anak ay may pinakadebotong pananampalataya. Ang pinakanakakumbinsi na paniniwala, walang sino man maliban sa akin ang maaaring umakay sa kanila sa mga alon. Ang Macedonia ay binago ng disdainfully said sa Ingles. Pinayuhan ni Yang Chen. Sauron. Dapat ay nasanay ka na sa Macedonia, at dapat ding magkaroon ng kamalayan na si Mossad ang pinakamaliit na maglilipat ng pananampalataya. Walang sino man ang maaaring palitan ang gawain ng Macedonia. Panginoon ng Pluto, alam ko na napakahirap, kaya binigyan ko siya ng gawaing pagsisiyasat. Iniisip ko na lang na tumataba ang matandang ito at hamaba ang buhok, hindi nasisiyahang sabi ni Sauron. Hoy! Red-haired eagle, today is the result of reporting to Lord Pluto, gusto mo bang lumaban? Takot ba ang nuclear warhead ko sa pirate ship mo? Naiinis na sabi ni Sauron. Enough. You can use the next time para makita ang maingay. Pinipigilan ni Yang Chen ang dalawang tao na huminto, hinawakan ang noo na masakit ang ulo, sinabi muna ni Sauron, kumusta ang sitwasyon? Seryoso si Sauron. Panginoon ng Hari. Bagamat hinihiling mo. Magpadala lamang ng ordinaryong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Magaling sa pagbabalat kayo at makipag-ugnayan sa agila ng dagat upang maglakbay sa China, ngunit talagang hindi ako makapili ng mga miyembro ng pangkat ng labanan. Ang aking agila sa dagat ay may ganap na mundo ang nangungunang ahente lakas ng labanan, ang 12 miyembrong detachment ay darating sa timog silangang daungan ng China Zhonghai bukas ng gabi. Good. Ang paraan ba para makipag-ugnayan? Tanong ni Yang Chen. Ibigay mo. Pero, nakasimangot si Sauron. Ngunit natukoy ng Yanhuang Iron Brigade sa China ang kinaroroonan ng ating mga frigate. Sa tingin ko bukas ng gabi, kailangan mong pumunta si Lord Pluto. Ito ay bastos, ngunit hindi sa ganoong paraan, nag-aalala ako na ang mga manlalaro ay nasa panganib. Oh, maniwala ka sa akin. Lord Pluto, ang Yanhuang Iron Brigade ay maaaring hindi ang pinakamalakas na lihim na organisasyon ng pagtatanggol, ngunit tiyak na ito ang pinakamahirap na organisasyon walang sinuman. Yang Chen, Charles, tila hindi binigyan ng sakit ng ulo ng mga tao sa Dragon Group si Sauron. Sila ay tumango at sinabi, at tinanong ang Macedonia, Macedonia, ano ang iyong tinutukoy? Kumuha si Macedonia ng isang papel mula sa redwood table sa tamba-tamba at tiningnan ito. Sinabi niya, Panginoon ng Hari, ayon sa pagsisiyasat, ang pinuno ng 8 different club, Tokugawa Yuji, ay isang master na umabot sa rurok ng lakas.
Ang paunang pagtatansya ay marahil ang kabuuan ng katumbas ng 800 tuktok. Mga ahente. Siyempre, dahil sa pagkakaiba-iba ng Japanese ninjutsu, ang halagang ito ay magiging konserbatibong pagtatansya lamang. Kapansin-pansin na si Tokugawa ang dating core ng orihinal na Zero. Isa sa mga pumatay, na nangangahulugan din na malamang na siya upang magkaroon ng sapat na pangunawa sa bato. Si Yang Chen ay nag-flash ng isang stream ng liwanag sa kanyang mga mata, at walang ekspresyon na sinabi. Ang orihinal na Zero ay wala, ngunit ang sangay ay talagang sobra. Hindi ko magagawa ang lahat. Kung gusto ni Tokugawa na itali ang kanyang sarili, ito ay isa ring mabuti. Bagay. Parehong may solemn na hitsura ang Macedonia at Sauron at labis silang humanga. Bilang isa pang imbestigasyon, Lord Pluto, nararamdaman ko na napakadali ng ganitong trabaho. Hinahanap mo si Miss Angsen, na kasalukuyang nagtatrabaho sa isang matatag na flight sa mga internasyonal na flight. Ang pangunahing ruta ay Tokyo, Japan at Paris, France. Hindi mahirap isipin na kailangan mo siyang mahanap. Ngumiti ng malalim si Macedonia. Ngumiti si Yang Chen ng may kasiyahan. Nais lamang niyang matukoy kung mayroong anumang problema sa kapayapaan ng isip. Ngayon ay tila nakahinga pa siya ng maluwag. Para makita ko kung may abnormal na sitwasyon sa paligid niya, sabi ni Yang Chen. I am very happy to help you, Lord Pluto, ngini siya ni Macedonia. Walang ibang inisip si Yang Chen. Nais niyang magpaalam sa dalawang buhay na kayamanan. Sinabi rin ng Macedonia. Panginoon ng Hari, may isa pa, dahil nakatira ka ngayon sa China, at sa baybaying internasyonal na lungsod tulad ng dagat China, kailangan kong ipaalala sa iyo. Ano? Nagtatakang tanong ni Yang Chen, tiyak na hindi simpleng bagay na gawin itong tila mapang-uyam na pinunong pirata, maingat na binanggit ng Hari ng Katalinuhan. Napangiti ang Macedonia at sinabing. Ayon sa impormasyong nakolekta ng aking intelligence network, sa wakas ay lumitaw na ang Holy Grail, at ang lokasyon ay Huaxia. Ang mukha ni Yang Chen ay tumigas saglit, at medyo katawa-tawa. Nandyan ba talaga ang bagay na iyon? Saglit na sumimangot si Macedon at sinabing. Sa alamat, ang kopo na ginamit sa huling hapunan ni Cristo, pagkatapos niyang ipako sa cross, ay naglagay ng kanyang dugo. Sa alamat, kung ito ay napuno ng Holy Grail Holy Water. Sino mang uminom, ay makakamit ang buhay na walang hanggan. Mga buwiter, paano magkakaroon ng ganoong bagay, at kung mayroon man, dapat itong Balkans, Mediteraneo o gitnang silangan, paano ito magiging China sa silangan? Hindi naniwala si Sauron. Sinabi ng Macedonia. Bago makilala ang Panginoon ng Pluto, naniniwala ka ba sa mga Diyos, naniniwala sa maalamat na, Diyos ng Diyos? Napapikit si Sauron at tinakpan ang bibig. Napabuntong hininga si Yang Chen. Ang mga Diyos ay hindi talaga mga Diyos. At least, hindi ako mabubuhay magpakailanman, ngunit may ilang hindi kapani-paniwalang mga bagay sa mundong ito. Magpatuloy tayo, Macedonia. Oo, sir. Hindi ako naniniwala sa impormasyong ito noong una, dahil ito ay masyadong katawa-tawa. Ayon sa katalinuhan, ang Holy Grail ay talagang kinutya ng isang Mongolian na pagsakay sa bakal noong panahon ng Yuan Dynasty ng China sa isang marangal na treasure house sa gitnang silangan. Sa gitna, ibinalik ito sa China. Ito ay inilibing sa sementeryo ng isang aristokratang Chino. Ang kamakailang archaeological excavation ay ang pagtuklas ng sementeryo malapit sa Zhonghai, at natagpuan ng mga debotong Kristiyano na eksaktong kapareho ng ang maalamat na Holy Grail. Naipasa lamang sa Holy See. Daang Macedonian. Ganito lang, paano mo hahatulan kung may Holy Grail? Tanong ni Yang Chen. Sinabi ng Macedonia. Bagaman hindi natin maintindihan ang kasaysayan ng Holy Grail, ang Holy See, at ang mga kaaway nito ay malinaw na pamilyar sa Holy Grail. Ang ibig mong sabihin ay Dark Council. Nakangiting sabi ni Yang Chen. Halatang natigilan si Macedonia. Lord of Pluto, nakipagdeal ka na ba sa kanila? I always thought you didn't know their existence.
Maraming taon na ang nakalilipas nang ako ay nasa gawain. Ang mga taong iyon ay hindi gaanong pinalaki gaya ng alamat, ngunit mayroon silang ilang makapangyarihang kakayahan dahil sa kanilang espesyal na ninuno. Ang mga ordinaryong ahente ay tiyak na hindi nila kalaban. Kung ang Holy See the Pop Guards, at talagang ginagamit sila ng crosses, bilang mga karibal, kaya may kapangyarihan ang Holy See na gugulatin ang mga bansang Europeo. Naalala ng isip ni Yang Chen ang ilang mga nakatagpo maraming taon na ang nakalilipas, at hindi niya maiwasang makaramdam ng problema. Kung ang mga iyon ay dumating sa China, tinatayang tiyak na magkakaroon sila ng mukha, kung hindi, ang mga nasa Yellow Iron Railway ay may kasalanan. Noong sila ay nagkasala, ang payong ng China ay nawala, at ang proteksyon ng China ay mahina, kaya't hindi sila komportable na manatili sa bansang ito. Gayunpaman, sa pagharap sa grupo ng mga lalaki, hindi madaling mabuhay. It is not the Lord of Pluto. My intelligence network can't trace their specific actions. Ngayon ko lang napagtanto na parehong ang Dark Council at ang Holy See ay nagpadala ng mga elite sa China. Mula sa puntong ito, makikita na ang hindi darating sa hangin ang Holy Grail. Biglang ngumisi ang Macedonia. Sana ay mayroon pa ring sapat na misteryosong kapangyarihan ang mga Oriental. Kung hindi, ito ay maaaring isang paligsahan ng malaking pagkakaiba sa labanan. Kung ganoon nga, nasaan na ang Holy Grail? Tanong ni Yang Chen, kung maaari mong itapon ang Holy Grail sa ibang mga bansa, kahit na itapon mo ito sa dagat, maaari mong ilibre ang isang hindi kailangang labanan. Sino ang mabubuhay magpakailanman? Wala siyang pakialam. Sinabi ng Macedonia na may mapait na ngiti. Ikinalulungkot ko, Panginoon Pluto, ang aking intelligence network ay partikular na mahina sa China, at ang Yanhuang Iron Brigade ay talagang mahirap mabigkis. Walang sinuman. Hindi ako naaayon sa punto ng Red Maw na agila. Ng pananaw. Ano ang silbi ng kahirapan? Ang tradisyonal na paraan ng pagpapabuti ng pagiging epektibo ng labanan ng Chino ay nakatakdang hindi makagawa ng mga malalakas na masa. Ito ay ibang-iba sa mga kakayahan ng kanluranin. Walang magawang umiling si Yang Chen. Ang iyong impormasyon ay lubhang kapaki-pakinabang, bibigyan ko ito ng pansin, at pagkatapos ay dapat nating bigyang pansin ito. Kung ang banal na kapatid ay talagang kamangha-mangha o hindi, ang kompetisyon para sa bagay na iyon ay hindi dapat makasire sa balanse sa pagitan ng mga organisasyon ng mundo. Panginoon ng Pluto, medyo na-curious ako, sabi ni Macedonia. Ano? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Ang Macedonia ay nag-alinlangan at nagsabi. Panginoon ng Hari, dahil may mga Diyos, bakit ang ibang mga Diyos ay hindi makayanan ang mga hadlang ng magulong puwersa ng mundo tulad mo? Hindi ba't ito ay higit na nakakatulong sa katatagan ng mundo? Ngumiti at ngumiti si Yang Chen. Sa tingin mo ba ay handa akong tumayo? Nakita mo na ba akong nagkusa na hilingin sa sino man na sumunod sa akin? Natigilan sina Sauron at Macedonia at saka umiling. Lahat sila ay voluntaryo. Tinanong mo ito noong kinuha ko ang singsing ng Pluto, at tinanong ko ang huling Pluto, sabi ni Yang Chen. Ang huling Pluto. Sabay-sabay na sigaw ng Macedonia at Sauron, tila hindi alam na may huling Pluto. Sa katunayan, ang sagot ay napakasimple, ngunit ito rin ay napakakomplikado. Tila kinakausap ni Yang Chen ang kanyang sarili, mahinang sinabi. Kung may dahilan para sabihin iyon, kung gayon ay. Kami ay higit kan inuman, malalim, at mahal ang mundo. Kinaumagahan ng sumunod na araw. Pumasok si Yang Chengang sa Departamento ng Relasyon sa Publiko na may maraming almusal. At nakita niya ang isang grupo ng mga babaeng public relations na may magkakaibang make-up na magkakasama, kung ano ang pinag-uusapan ko. Si Yang Chen, na muling hindi pinansin, ay inilagay ang almusal sa kanyang mesa at sinundan ito sa tumpok ng babae, na naging sanhi ng ilang pagkadurog. Nagsimmer ako sa madaling araw, Yang Chen, napakawalan mo. Sabi ng isang magandang babae na pulang-pula ang mukha. Ngumiti si Yang Chen hey at sinabing, hindi ako nag-iingat, nang makarating ako sa dibdib ng aking pamilya, hindi ko alam. Tumingin ng mabuti sa computer na nakapaligid.
Sa screen ay isang PDF na dokumento na may Jade International Entertainment Culture Company Draft. Nagtaka si Yang Chen kay Zhao Hongyan, na parehong interesadong manood. Red yan, ano ito? Na-promote na nilalaman. Ang papel ng itlog sa type 2 diabetes na mga antas ng glucose, inihayag. Diabexten. Ang mga tao ay nababawasan ng 23 kg sa 28 araw, at magagawa mo ito. Fit at sleep. Sakit sa kasukasuan. Ang trick sa bahay na ito ay mapapawi ang iyong sakit sa ilang minuto. Easy go. Binigyan siya ni Zhao Hongyan ng isang blankong tingin. Hindi ka marunong magbasa. Ito ang draft ng bagong kumpanya. Bagong kumpanya. Oo, model agency na lang kami, at opisyal na kaming mamumuhunan sa pagtatayo ng isang entertainment culture company next month. Balita ko pipirma ako ng ilang kilalang broker at singer at aktor. Masayang sabi ng isa pang babae. Ano ito sa iyo? Tanong ni Yang. Paanong hindi natin negosyo? Kung gusto ko ang bituin na pinirmahan, katumbas ito ng pagiging kasamahan natin, kung gayon ang kahulugan ay ganap na naiiba. Sabi ni Crush. Ngumiti si Yang Chen at sinabi. Hindi ba ito isang kumpanya na itinayo ng hiwalay? Kahit na ito ay pinirmahan, ito ay gagana sa ibang mga lugar, at hindi ito darating sa Departamento ng Relasyon sa Publiko. Hoy, hindi ba pwedeng mag-imagine pa tayo? Hindi kontento na sabi ni Crush. Nakinig si Yang Chen sa isang grupo ng mga kabataang babaeng public relations na sabik na pinag-uusapan kung sino ang pumirma. Na para bang bubuksan nila ang kumpanya, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga at umiling. Gayunpaman, si Zhang Kai ay totoong-totoo. Tumingin siya kay Yang Chen at nakita ang pagdating ni Yang Chen. Agad niyang hinanap ang lokasyon ng almusal. Tumakbo siya at kumuha ng ilang buns at nakipag-usap sa ilang babae. Iba ang immunity ng dalaga sa gwapong lalaki ng bida. Hindi inaasahan ni Yang Chen na natalo lang ni Lin Ruoxi sina Xu Jia at Chang Lin Media, at nakuha ang nangungunang pang-ekonomiyang benepisyo ng hinaharap ng mga bagong materyales. Nagsimula siyang makisali sa mga kumpanya ng entertainment. Ayon kay Yang Chen, tiyak na wala sa minorya ang mga pondong kailangang ubusin ng mga naturang kumpanya. Binilang din ni Lin Ruoxi ang dugo. Gayunpaman, ngayon ang pamilya Xu ay pinatay ni Yuan Jia, at ang pangalan ay nasira. Walang kumpanya sa bansa na makakalaban ni Yulei. Maiintindihan ni Lin Ruoxi ang bagong larangan. Sa Yulei sa China at sa mundo. Ang prestihiyo ng industriya ng fashion. Kung mamumuhunan ka sa pagtatatag ng mga kumpanya ng entertainment, isa rin itong signboard na may gintong plato, at maaari kang kumita ng hindi nawawalan ng pera. Palaging namumuhunan ang mga negosyante pagkatapos magsimula ng negosyo, mamumuhunan at patuloy na magsimula ng negosyo. Malinaw, alam ito ni Lin Ruoxi. Nang maingay ang opisina, isang slim figure ang dumating sa pinto at malamig na umubo ng ilan laban sa isang grupo ng mapaglarong babaeng public relations. Tila narinig ng mga babaeng public relations officer ang alarma at agad na tumakas pabalik sa kanilang mga upuan. Lumingon si Yang Chen at nakitang biglang dumating si Wu Yu, ang assistant ni Lin Ruoxi. Ang figure ng paliparan, ang ekspresyon ng malamig at yelo, ay maaaring tumayo mula sa karamihan. Nakita ni Wu Yu si Yang Chen na kalmado na nakahawak sa dalawang hiwa ng kutsilyo, at hindi niya maiwasang sumimangot. Yang Chen, samahan mo ako. Saan pupunta? Tanong ni Yang Chen. President's office, malamig na sabi ni Wu Yu. Hindi nagtanong si Yang Chen kung bakit siya pumunta. Tiyak na hindi niya sasabihin sa kanyang sarili, kaya kinagat niya ang kanyang ulo at umakyat kasama si Wu Yu. Pagdating ko sa pintuan ng opisina ni Lin Ruoxi, katatapos lang kumain ni Yang Chen ng steamed bun, at pumasok si Wu Yu sa opisina. Nanlumo si Yang Chen. May dapat bang umuwi at tumanggi? Hinayaan ko na rin ang sarili kong pumunta sa opisina at inaantala ang oras ko sa paglalaro. Pagpasok ko, nakaupo si Lin Ruoxi sa kanyang malaking mesa at mabilis na nagsusulat. Maingat ang mukha at hindi itinaas ng dalawa ang pinto. Magalang na tumayo si Wu Yu,
Lin, dumating si Yang Chen. Inilagay ni Lin Ruaxi ang isang stack ng mga pinirmahang dokumento sa isang tabi, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing may blankong ekspresyon. Bueno, lumabas ka. Yumuko si Wu Yu at tahimik na lumabas ng opisina para isara ang pinto. Biglang tumayo si Lin Ruaxi at itinuro si Yang Chen, itinuro ang sofa sa gilid ng bintana ng opisina, isang pares ng mga lalaki at babae na nakaupo na. Sa sandaling ito, nakita ng mga lalaki at babae si Lin Ruaxi na nakaturo sa kanila, at agad na tumayo ng nakangiti at tumango kay Yang Chen. Ang lalaki ay mukhang isang dosina, maikli ang buhok, nakasuot ng gold wire frame glasses, maamo at maamo, babae ay malamang na nasa early 30s, nakasuot ng pink na professional suit, elegante. Ito si Zhao Teng, ito si Wang Jia. Simula ngayon, sila na ang magiging deputy mo. Direktang sabi ni Lin Ruaxi. Tumingkayad si Yang Chen, may masamang premonition, at ngumiti siya at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Ang bagong Yulei International Entertainment Culture Company draft, dapat nakita mo na ito kaninang umaga, sabi ni Lin Ruaxi. Tumango si Yang Chen. Napasulyap lang ako. Ito ang magiging highlight ng ating kinabukasan sa susunod na ilang taon. Pangunahin mula sa musika, telebisyon, advertising, at iba pa. At magsusumikap na gamitin ang aming superior na mga mapagkukunan at kakayahang makita upang bumuo ng isang pambansa at kahit na world-class na entertainment at komprehensibong kultural na kumpanya sa loob ng 5 taon, paliwanag ni Lin Ruaxi. Nako! Ito ay isang magandang bagay, ngunit ito ay may kinalaman sa kanilang dalawa sa pagiging representante ko. Lin, hindi mo dapat. Hindi na hinintay na humiling si Yang Chen na lumabas, tumango si Lin Ruaxi. Oo. Ikaw ang magiging direktor ng kumpanyang ito. Na responsable para sa pangunahing paggawa ng desisyon ng Yulei Entertainment, at sina Zhao Teng at Wang Jia ang magiging karapatan mo kamay, bilang nakatayong manager ayon sa pagkakabanggit. Business manager. Ang puso ni Yang Chen ay nagluksa, ito ay kapareho ng asol na kalangitan. Ang huling pagpunta ko sa Hong Kong para sa mga negosasyon ay sapat na para sumakit ang ulo ko. Sa pagkakataong ito ay kukuha ako ng isang kumpanya na nasa proseso pa. Lin, hindi ako mahinhin, hindi ko talaga kaya. Napakurap si Yang Chen at umaasa na si Lin Ruaxi ay magiging mas mahabagin at hindi itapon ang sarili. Parang walang nakita si Lin Ruaxi. Ngumiti siya at tumingin kina Zhao Teng at Wang Jia. Pareho kayong matatanda ng kumpanya. Mayroon kayong sapat na karanasan sa trabaho. Hahayaan kitang maging deputy ni Yang Chen sa pagkakataong ito. Sana ay mabigyan mo siya ng payo. Bagamat mayroon siyang mahusay na kakayahan, mayroon siyang hindi sapat na karanasan. Kailangan mong mag-alala tungkol dito. Don't worry, Lin, dapat may rason ang arrangement mo, alam namin ang gagawin. Sabi ni Zhao Tengchen. Ngumiti din si Wang Jia ng mabait. Ang direktor ni Yang ay nakakakuha ng pagpapahalaga kay Lin noong bata pa siya. Dapat may mga pambihirang lugar. Sana ay matuto tayo sa isa't isa sa hinaharap at makagawa tayo ng magandang trabaho sa kumpanya. Si Yang Chen ay lihim na nagreklamo ng kapitan, hindi pangkaraniwang. Mas madaling dalhin ang iyong sarili sa USCIA para tanggalin ang kanilang direktor kaysa pamahalaan ang isang kumpanya ng entertainment. Zhao Teng at Wang Jia. Ang dalawa ay halatang bulag na sumasamba kay Lin Ruaxi. Sinabi ni Lin Ruaxi kung ano-ano, ito ang mayroon ka. Gayunpaman, hindi alam ni Yang Chen na hindi lamang ginamit ni Lin Ruaxi ang kanyang prestihiyo sa isip ng staff. Kundi sinabi rin kay Yang Chen na lihim siyang naglakbay sa Hong Kong noong nakaraang pagkakataon. Ang usapin ng pakikipag-ayos sa Jinyun Group ay sinabi rin. Sina Zhao Teng at Wang Jia ay parehong Heavy Jade International Rookie Executives ni Lin Ruaxi. Natural na malaman kung magkano ang kikitain ng bagong material na teknolohiyang napanalunan ng Yulei International. Hindi nila akalain na ang napakalaking bahagi ng kita pala ay si Yang Chen, na hindi kilala sa kumpanya, ang pumunta sa negosasyon para makuha ito.
Sa kanilang pananaw, walang pinagkaiba si Lee Mo-hua ng Jinyun Group sa superstar ng business community. Maaaring bunutin ni Yang Chen ang karne sa bibig ni Lee Mo-hua, at ang lakas nito ay walang pag-aalinlangan. Sa makatuwid. Sa sandaling ito, ang hitsura ni Yang Chen ng pag-atres at pag-ayaw ay, sa kanilang pananaw, isang katamtamang saloobin ng isang tunay na may kakayahang tao, at sila ay mas taos-pusong hinahangaan. Kung alam ni Yang Chen ang kanilang iniisip sa ngayon, maaaring mag-spray ng dugo sa lugar. Pagkatapos ng insidente, umalis sa opisina sina Zhao Teng at Wang Jia para maghanda para sa bagong trabaho ng kumpanya simula sa susunod na linggo. Hindi umalis si Yang Chen, at lumapit kay Lin Ruoxi, "Ulong. Kung isa kang mabuting asawa, ililibre mo ako. Hindi ako interesadong maging direktor." "Bakit?" "Hindi ko maintindihan, anong klaseng direktor?" sabi ni Yang Chen. Walang pakialam si Lin Ruoxi sa lagusan. "Hindi ko alam kung paano matuto." "Maaari kang matuto ng kahit na maraming wikang banyaga. Ang paggawa lamang ng kaunting human resources at pangangasiwa ay hindi problema sa lahat." Higit pa, Zhao Teng at maaaring ganap na pukawin ni Wang Jia ang mga girder, "Ikaw karaniwan, kailangan mo lamang na umupo sa opisina at aprobahan ang ilang mga dokumento at gumawa ng ilang malalaking desisyon. Ang iba pang mga bagay ay maaaring hindi papansinin." Ngumiti si Yang Chen, ito ay talagang isang magandang trabaho, ngunit iiling-iling pa rin ang kanyang ulo, "Nagtatrabaho pa rin ako noon sa opisina ng relasyon sa publiko." Naglalaro ito, hindi nasisiyahang sumigaw si Lin Ruoxi. "Hey! If the Brook baby, you know me well," nakangiting sabi ni Yang Chen. Kinagat ni Lin Ruoxi ang kanyang mga ngipin. Na parang nagdesisyon, "Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, pumunta ka sa direktor, hahayaan ko ang iyong mga paboritong kasamahan sa relasyon sa publiko na umalis sa kumpanya." "Ano?" nagulat si Yang Chen. Sinabi ni Lin Ruoxi. "Bukod kay Zhao Hongyan, mukhang napakabuti sa iyo ni Liu Minggayo at Zhang Kai. Kung sila ay tinanggal dahil hindi ka gustong mag-promote, ano ang mararamdaman mo sa resultang ito?" Ang lason talaga ng babaeng ito. "Ito naman. Paano ka nalang magprito ng tao?" malungkot na sabi ni Yang Chen. "You should know me, I can make it more poisonous. As long as you can stand in a higher position, I can choose whatever means. Tsaka, 70% na ang shares ni Yulei sa hawak ko. Sa gitna, ano ang magagawa ko?" "Gawin," malamig na sabi ni Lin Ruoxi. Tumingin si Yang Chen kay Lin Ruoxi na may malalim na iniisip. "Para sa trabaho ko, sa tingin ko, napagpasyahan mo bang tumira sa akin magpakailanman?" Bakas ng gulat ang mga mata ni Lin Ruoxi, ngunit natatakpan ito ng kawalang interes. "Ang pinakamahusay na paggamit ng lahat, tulad ng para sa iba, ay nakasalalay sa iyong pagganap." Ngumiti at ngumiti si Yang Chen. Nang muli siyang tumangala, nangako siya. "Well, kung hindi ka natatakot na mawalan ng pera, ako ang magiging direktor. Huwag kang mag-alala, mas papansinin ko ito, maaari mong bitawan." Mukhang sa wakas ay niluwagan na ni Lin Ruoxi ang kanyang bibig at sinabing, "Ang bagong opisina ay ang bagong gusali ng opisina sa tapat ng aming Yulei Building. Ang ika-10 palapag ay binili ko. May hiling ako," nakangiting sabi ni Yang Chen. Mabilis na sabihin, medyo hindi mapalagay si Lin Ruoxi. "Hindi ako kadalasang makakasali sa posisyon ng Public Relations Department, hindi ko kayang tiisin ang mga babae," nakangiting sabi ni Yang Chen. Ang mga mata ni Lin Ruoxi ay nagpakita ng pagkapuot at bakal, ngunit upang maiwasan ang mga panaginip sa gabi, ginulo niya ang kanyang puso. "Well, ipinapangako ko sa iyo, maliban sa direktor ng Yulei Entertainment, isang part-time public relations staff." Matapos makakuha ng isang nakakatawang posisyon, hindi lumipat si Yang Chen sa Departamento ng Relasyon sa Publiko. Ang proseso ng appointment at pagpapaalis ay nasa ilalim ng mababang proseso sa kanyang kahilingan, at walang abiso sa buong kumpanya. Nakapagpasya na siya at ibibigay ang mga bagay kay Zhao Teng at Wang Jia.
Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa opisina doon at kadalasan ay nananatili sa opisina ng Public Relations Department. Kung tutuusin, tingnan ang isang grupo ng mga magagandang babae, ito ay mas boring. Malakas ang pag-upo sa opisina. Bagamat sa pag-unlad ng kumpanya. Tiyak na malalaman ng iba ang gawain ng pagiging direktor, ngunit kung araw-araw kang nakaupo sa opisina ng Public Relations, masasanay na ang lahat, hindi ito magiging sobrang espesyal. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Yang Chen para sa hapunan sa oras, ngunit ang bilis ng pagkain ay mas mabilis kaysa karaniwan. Nakita ni Lin Ruaxi si Yang Chen na kumakain ng 2 mangkok ng kanin, nakasimangot at sinabing. Naglalaro buong araw, gutom ba? Hindi gaanong ipinaliwanag ni Yang Chen. May pagmamadali ako sa pinto ngayong gabi, baka hindi na ako bumalik sa gabi, may mga bagay akong aasikasuhin, hindi ko na kailangang hintayin ako. Narinig ito ni Lin Ruaxi, naalala na hinihintay niya itong pumunta sa madaling araw, medyo namumula ang kanyang mukha, at ngayon ay gusto na niyang pumunta. Masyadong mahiyain ang usapan noong araw na iyon. Paano niya nasabi ang ganoong klaseng mga salita, para bang isang babaeng malalim ang lungkot? Sino ang maghihintay sa iyo? Umalis ka na, casual na sabi ni Lin Ruaxi. Nangako ako, tatandaan ko, iniulat pa rin ang ulat, awkward na sabi ni Yang Chen bago siya lumabas. Ngayong gabi, marami talagang bagay. Hindi isang simpleng trabaho ang kunin ang 12 member na, Haiying, team members na nakarating sa China Sea at inilagay sila sa dagat. Nagmaneho si Yang Chen hanggang sa timog silangang daungan ng China Shipang. Kasabay nito, tumawag siya sa telepono upang ipaalam kay Weiwei. Naghanda ng isang katamtamang laki ng bus, pumunta sa intersection sa gilid ng daungan upang tumayo, at nag-ayos ng isang nakatagong dormitoryo ng Red Jing Society, na maaaring tumanggap ng 20 tao. Tungkol sa hindi nagtanong si Rose kung bakit, at agad na hinawakan ang 2 bagay ng personal. Pagdating sa timog silangan na daungan, ipinarada ni Yang Chen ang sasakyan sa malawak na lupain ng daungan. Sa sandaling ito, ang daungan ay walang laman at hindi makita ang kalahati ng personal na anino. Sa ilalim ng kalangitan ng tinta, ang puting BMW ni Yang Chen ay partikular na kapansin-pansin. Inilabas ni Yang Chen ang kanyang mobile phone at nag-dial ng numero. Pagkaraan ng mahabang panahon, hindi nakakonekta ang telepono, at nagkaroon ng magulo. Sumimangot si Yang Chen, ngunit hindi niya inaasahan na huli na siya, tila ang si Eagle Squad ay naharang ng Yanhuang Iron Brigade, ang contact signal ay naputol. Hindi ko alam kung ang koponan ng Seahawks ay kasalukuyang nasa landing. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, naramdaman ni Yang Chen na walang gaanong posibilidad na mapunta. Kung may salungatan sa dagat, ang barko na nag-escort sa Seahawks ay magkakaroon ng alitan sa armada ng militar, na magpapalaki ng mga bagay, Yanhuang Ti ang brigada ay tiyak na pipili ng isang mas ligtas na diskarte. Pagkatapos ay isipin, ang koponan ng Seahawks ay dapat na nakarating sa isang tiyak na lokasyon sa daungan, ngunit ang sitwasyon ay hindi masyadong maganda. Pinaandar muli ni Yang Chen ang kotse, nagmaneho sa gilid ng baybayin at nagsimulang mabilis na maghanap ng bakas ng sinuman sa daan. Matapos ang mahigit 5 minutong pagmamaneho, sa wakas ay pumasok si Yang Chen sa dulong posisyon sa timog silangan na daungan at nakakita ng hindi normal na sitwasyon. 3 land at sea amphibious combat armored vehicles ang nakapaloob para selyuhan ang isang port container yard. Sa madilim na gabi, ginamit ng mga angular na armored vehicle ang mga searchlight upang maipaliwanag ang buong site. Hindi bababa sa 30 sundalo na nakasuot ng itim na uniforme ng panlaban sa espesyal na puwersa, armado ng mabibigat na baril, na nakatutok sa tumpok ng mga lalagyan. 7 o 8 lalaki at babae na may iba't ibang kasuotan, na nakatayo sa harap ng grupong ito ng mga espesyal na puwersa, ay malinaw na ang mga pinuno ng armadong aksyon na ito. Nang ang kotse ni Yang Chen ay pumasok sa paningin ng lahat, siya ay mahigpit na napako. Kahit na ang 2 assault submachine gun ay nakatarget na kay Yang Chen. Ang pulang laser sight ay nahulog sa tangke ng gasolina ng sasakyan ni Yang Chen.
Alam ni Yang Chen na muli siyang magtutulak, at tiyak na masasapak siya ng grupo ng mga tao. Ang ganitong uri ng pagkawala at pagbebenta ay hindi maaaring gawin, kaya mayroong higit sa 200 metro. Sa kaso, inihinto ni Yang Chen ang sasakyan. Pagbukas ng pinto, sinalubong ni Yang Chen ang malamig at nagyayelong simoy ng dagat sa taglamig. Matapos kunin ang mga mababang sigarilyong binili sa kalsada, sunod-sunod na hinampos niya ang lighter at dumura sa puting usok. Si Yang Chen ay humakbang patungo sa grupo. Lumakad ang makapangyarihan at solemne na mga espesyal na puwersa. Habang papalapit si Yang Chen, itinutok ng dalawang espesyal na puwersa ang kanilang mga baril sa noo ni Yang Chen, at ang nakamamatay na pagpatay ay mararamdaman sa 10-10 metro. Sanay na sanay si Yang Chen sa ganitong hininga, at masayang naglakad patungo sa isang lugar na mahigit 10 metro ang layo mula sa mga espesyal na tauhan ng militar. Matapos mabalot ng dilim ang buong katawan, bahagyang gumalaw ang mga espesyal na sundalong militar, na inihayag ang isang daanan. Lumapit kay Yang Chen ang mga lalaki at babae na nakasuot ng iba't ibang estilo. Ang ikinamangha ni Yang Chen ay kasama dito ang bulaklak na ulan at kulay abong damit ng 8 taong nagkita na. Ang 7 iba pang mga tao ay kakaiba ang mga mukha, ngunit ang bawat momentum ay hindi mas mahina kaysa sa mga miyembro ng Dragon Group tulad ng Artilleria at malalaking paa na nakita nila noon. Nang makita ko si Yang Chen na dumarating na nakasuot ng kulay abong damit, ngumiti ako ng mahina. Pluto, masyadong malaki ang iyong aksyon, na nagpapahirap sa amin. Nang makita ni Huayu si Yang Chen, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kaunting gusot, ngunit mabilis siyang natakpan. Gray clothing predecessor, siya si Pluto. Isang gwapong hitsura, mukhang hindi nasisiyahan sa 30, nakasuot ng asol na uniforme ng militar, ang lalaking may arrogant na mukha ay nagsabi na may kaunting pagmamataas. Hindi ito mukhang maganda, Pluto, ako si Yongye, dragon to. Ang pinuno, narinig ko ang tungkol sa ilan sa iyong mga gawa, ngunit medyo nabigo ako. Hindi pinansin ni Yang Chen ang gabi, sinabi sa kulay abong Amerikana. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang mapahiya, tutulungan nila akong harapin ang ilang mga personal na problema. Ibenta mo sa akin ang isang mukha, sa susunod na tatanungin ko ang iyong papa paano kumain. Hindi ako pinansin, at lumubog ang mukha ni Yungay. Pluto, ayaw mo ng sobra. Ngayon kami ang masters ng initiative. Are you proving us? Walang pakialam na sinulyapan ni Yang Chen ang kabaligtaran na grupo ng mga espesyal na puwersa na hindi gumawa ng anumang tunog, tulad ng isang iskultura, mamamatay tao at solid, at ngumiti. Ito ang special squad ng Shaolong, na nakatago sa labas ng 7 military regions. Mukhang napakaraming tao ang napatay ng South China Sea. Ang pagpatay na ito ay hindi isang araw o dalawa. Hoy, alam mo bang natatakot ka? Bahagyang sumimangot ang kulay abong Amerikana para sa gabi, bamantong hininga. Pluto, hayaan mo silang bumalik, kaming Huaxia ay hindi pinapayagang mapunta sa antas ng mersenaryong landing. Mga nauna sa damit na kulay abo, ano ang ibig mong sabihin dito, natatakot pa ba tayo sa kanila? Hindi mo ba nakita na ang tinatawag na, si Eagle, ay hinaharangan na ngayon ng ating, Zhao Long? Sabi ng gabi. Si Yang Chen ay humihit-hit ng 2 sigarilyo at kinurot ang upos ng sigarilyo. Imposible ba talaga? Hindi pwede, ang gabi ang unang nangunguna, at ito ay patuloy na binabaliwala. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay hindi na makapagtiis, at ang kanyang galit ay tumataas. Pluto ka man o Heavenly King, ayaw mong kunin ang grupong ito ngayon, since ayaw mo nang bumalik sa dagat. Si Yang Chen, na nakayuko, biglang tumangala. Sa dilim, ang isang pares ng mga talukap ng mata ay tinginan ng isang layer ng dugo. Ang kapaligiran ni Senador Han ay parang Wan Ian Xuanbing. Nang makita ng mga kulay abong damit at iba pang mga tao na may 10 metro ang layo na hindi maganda ang sitwasyon, nawala si Yang Chen sa lugar kung saan siya orihinal na nakatayo. Nakakainis ka. Ang boses ay parang pajiling ng mga gear, muling lumitaw si Yang Chen,
at ito ay hindi namamalayan na lumipat sa gilid ng gabi na kakasalita ko lang. Halos walang nag-react sa gabi, at ang kanyang leeg ay nakabakal ng kamay ni Yang Chen. Tandang padamdam. Gamit ang sariling lakas, sa ilalim ng tingin ng 12 ng mga mata, bibigyan ng emperador ang gabi ng uniforme. Ang lahat ng mga tropa ng espesyal na puwersa ay sa wakas ay nagkaroon ng bahagyang pagkaluwag. At ang mga miyembro ng grupo ng Dragon 2 ay nabigla nang makita na ang kanilang pinuno ng koponan ay hindi maipaliwanag na pinaghihigpitan ng isang panlilinlang. Ang lalaking ito, paano niya nagawa? Ni hindi ako makalunok ng isang higop sa gabi. At naramdaman niyang mas madilim ang katawan ni Yang Chen kaysa sa gabi, kaya't lumitaw ang kanyang mga goosebumps sa katawan, at ang dugo ay napakalamig na tila tumigas. Maaari siyang maging pinuno ng koponan ng Dragon 2. Bilang karagdagan sa mga kwalifikasyon sa background, higit sa lahat, ang kanyang mahusay na tactical na combat literacy ay talagang hindi ang average na nangungunang ahente. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang mga psikolohikal na katangian at labanan ang literacy ay naging pulbos. Nasa harap ako ng lalaking ito. I am so vulnerable. Ang lahat ay hindi maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos dahil hindi nila alam kung gaano kalakas ang lakas ni Yang Chen. Ngunit nakakasigurado siya na ilang sandali na lamang upang patayin ang gabi. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung sino ang dalaga mo, sino ka, kapag nagsasalita ako, mas mabuting huwag kang sumingit, ang lakas mo sa aking mga mata tulad ng lalamunan na hawak ko ngayon, basta ako. Dahan-daang kurutin, ito ay mahinang-mahina. Nang matapos si Yang Chen, itinapon niya ito at itinapon ang gabing 7 o 8 metro ang layo. Nagpatuloy siya sa paggulong ng ilang laps bago huminto. Agad na itinutok ng hukbo ng dragon ang baril kay Yang Chen. Ngunit walang nang ahas na bumaril, kahit na wala siyang mga hostage sa kanyang mga kamay, kahit na ang kanyang katawan ay malapit sa kamay. Sa mata ng lahat na nagpupumilit na mag-alinlangan at ayaw, pumunta si Yang Chen sa likuran ng lalagyan. Ang payak at hindi kapansin-pansing likod sa kadiliman na ito ay naglalabas ng malaking takot na nakakagulat sa lahat. Ang kulay abong Amerikana ay bumantong hininga ng mahabang panahon, tumingin sa likod at tumingin sa lupa at ibinagsak ang kanyang ulo. Ang gabing hindi bumangon, may kaunting pagkabigo sa mga mata, at pagkatapos ay inutusan ang dragon na mag-utos. Ilagay ang sandata, huwag ng pantirya. Lumingon ang ulan at tumingin sa kulay abong damit na tila pagod na pagod. May ilang masalimuot na emosyon sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, si Yang Chen, na nakarating na sa isang hilera ng malalaking lalagyan, ay tumingin sa isang puwang sa gitna, sinulyapan ito, umubo ng dalawa, at nakangiting sinabi sa Ingles. Lumabas ka, kailan mo gustong manood ang palabas? Panipi-panipi.